Okay? Every Wednesday, our prayer meeting. I'd like to encourage members to do your best. Okay? As much as possible, you can attend prayer meeting every Wednesday. Okay? I'd like also to encourage you to manage your schedule and your time so you can be part sa atong na buluhatok every Wednesday. Kaya nindot yun nga ang Wednesday, daghan ta, nagpapakigbahin because that is very important part sa atong nga simbahan. Ang gitawag na prayer meeting. At the same time, hindi lang na siya prayer meeting but our midweek service. Okay? Ang atong simbahan, dili lang matag Sunday kita nagapanimahon. Doon na kita panimahon matag Miyerkules. Okay? At the same time, human sa atong simba, nag-spend kita pag-ampo sa matagusa o sa mga buluhaton. So I'd like to encourage you to attend Wednesday prayer meeting. Okay? Especially sa mga dinira sa Dumaguete. Okay? And then, every Thursday, atong na schedule matag Huwebes kay ang atong Bible study alang sa mga parents ang atong na estudyante sa DMBA. So we have set our schedules every Thursday in the afternoon, sometimes evening, depende sa free na time sa mga parents every Thursday. So we have that our Bible study. Okay? So iampo na to na kana siya maging effective dili lang sa coverage out sa families ang ato ng mga students but also to help them know the truth and know Jesus. Ang ato nga goal diha is not only to minister them but also we can lead and guide them nga mutubo sa spiritual na pagkinabuhihan ko yung magikabahin sa ato nga simbahan. Let us always include that in our prayers. Amen? Okay? Naampo po sa ato ng mga buluhaton din. Amen? So, i-include na sa inyo mga pag-ampo kayo. And then, every Friday is our cottage prayer. Sa last na Friday, dito ta sa family nila ni Sir June, kung ni Ma'am Press, Romanilius family. Okay? So, humanan ta sa letter R. Sunod sa letter R is letter S. Okay. So, letter S ta. Sino ang letter S sa ato na members din ni sa DNBC? Natay letter S wala. Ha? Si Ma'am Perla. Si Ma'am Perla. Sumalbo. Okay. So, karong Friday, Ma'am Perlita. Not Perla. Ma'am Perlita. Karong Friday, ang ato na schedule sa ato na cottage prayer. Okay? Available ka anak o pwede po na kung sige pa-teach din mo, Ma'am, no? Sige, Friday. Afternoon or karong Friday. Karong simana. Sige, so we have Sumalpong family. Kung sa'y sunod sa S gani? T. Letter T. Sa ta. Tampak. Sa ato nga pahibalo na sa family Tampak. Sila ni Sir Joe. Okay? To cater sa ato nga cottage prayer. Okay? Is T-U, wala man tayo, no? V. Pinakalas na to kay hindi ay Villar, pinakalas na to. Napa. V. W, X, Y. At i-follow up si Yap. Kung mag-cater ba sila sa ato ng cottage prayer. Okay, so remember that every Friday we have our cottage prayer meeting schedule. Okay, para na sa mga members. Okay, family members. And then, if you have time, okay, dili na siya require yun ninyo.
Pero kung may time mo o willing mo na mag-attend sa Friday ng prayer, Catholic prayer, welcome gihapon mo. Okay? Okay, so dili kita mag-expect sa kung unsa. What we have in heart and mind is that maging panalangin tas family, dili ta maging burden. Amen? Amen? O naara na sa family, sa ilang gitawag na kasing-kasing, paano nila i-show ang ilang kindness or hospitality. But it doesn't mean na kung naka-schedule for Catholic prayer, mag-andam yun ka, ha? We don't require you that. Amen? Pero kung ganahan yun kaya na magpalitson, so wala na yung problema. Makakaw na po, may. Pero dili na concern na to, ha? Ang atong Catholic prayer is that we go to your family, okay? We share the Word of God to encourage each other. Share. Ako pag gina-encourage sa mga ganahan mag-attend, try to share sa inyong spiritual blessings. So it could also be a blessing sa family. Okay? Ang ako style karon nga ginahimo sa ato cottage, dili ako mag one-man stand. Okay? Ang ako ginabuhat or akong buhaton karon is daghan man Bible character, mag-pick ko one Bible character, nagaan na mo background nila. Okay? O kamo mag-share kung unsang imuhang ma-learn sa life ni anak na Bible character. Okay? So that's what we'll do. So that everyone makashare sa iyang makatunan or na katunan sa kinabuhi ni anak na Bible character. Like dito sa Family Room na Milios last Friday, we talk about Jacob. Unsa si Jacob? Kinsa siya? Unsang iyang kinabuhi, unsang iyang life experience, o unsang imuhang nakatunan sa life ni Jacob, unsang lesson nimo na makatunan sa iyang kinabuhi. Kana ba, no? Okay, so sige. That's what we'll do. Every cottage na to. So that everyone makashare sa iyang ideas. That's what we'll do. And then every Saturday, we have our children's outreach. Okay? So sa last or kagahapon, nag-absent sa amin, sa among estudyante. Wala sa amin na outreach. Okay? Kaya yun ako, ipaayos at nako ang atok na service. Kaya harong hindi magsamot ang iyahan na sakit. So kaluwi sa Ginoo na ayon na. Okay? So, pwede na natin ma-service sunod nga Saturday. So, let us just pray for the Saturday outreach na to. So, suppose si Ma'am Stephanie ang magpa-snacks kagahapon. So, wala na din na yun. So, next Saturday, ang iyang schedule for snacks. Okay? So, susunod na po mga yung inyo kuman sa atong outreach next Saturday. Kung kinsa ninyo ang willing na magpa-snack sa mga bata. Next na po nga Saturday. Amen? Okay? And then, ang atong Sunday worship service. Unang atong schedule din every day or every week. So, let us include that sa atong prayer. It is not just for you to know, to inform you, but I'd like to encourage na every activity na to dala sa inyong pag-ampo na panalanginan sa Ginoo. Amen? And of course, appeal ang inyong hapon na pagpakimbahin ni anak ng mga bulaton as much as possible. Okay? Especially sa atong Saturday outreach, at ang mga young people na to na dunay panahon na makakuyog na mo mga Saturday magtudlo sa mga kabataan. Apil mo na mo harong sadyata, daghanta. Okay? Young people sa church, I'd like to encourage you to be a part or members na may time ka na Saturday. You can join us. Okay? And then, kung willing ka na magpakimbahin,
We go to our outreach every Saturday by 8 o'clock. Parang dili ka ay tingin. Ha? So, sige, pag may panahon ka, ma-Saturday, kuyog na. Okay. So, that's all. Salamat sa Ginoo. Wala ko nakakanta kay naanan atong na speaker. Okay? Special number contact. Sige Let's welcome. I don't know kung wala na siya tinuyog kagahapon sa Grand Thanksgiving. Ha? Siguro kasi suwin din ako. Kagahapon ang Baptist Missionary Association of Negros Island, Bimani, nag-celebrate sa ikapila gani, kaso? Ha? 38. Grand Thanksgiving dito sa supposedly dito sa may Bible College sa Bubog, Talisay. Okay? Apan, ayun to, kung sa yung mga paghitako or circumstance na gibalin ang video diri sa may Pulupandan, Baco. But anyway, nag-enjoy sila kagahapon sa Thanksgiving celebration. Wala kita dito. Wala kita naka-appeal sa ilaha nga celebration. Hopefully, by next year, maka-appeal ko ta or makapuloy ko ta nila. Sa sila nga celebration. Every year man siya. Okay? Every November, nag-celebrate ang Baptist Missionary Association of Negros Island sa Grand Thanksgiving. So, ato ang puan nga sa sunod, maka-appeal po nila dito, no? Biyahita from here to Occidental. Hinaot magduol-duol ra ang dino. Sige, ato na ang puan po ng ato na partnership sa BMAP or sa Baptist Missionary Association of Negros Island. Okay, basta una-una na sila na ang DMBC nagkalimot na sa ilahan, no? For so long na wala kita naka-contribute or nakahatag sa ato na contribution. Okay, ato na siguro hinahinayan digom ang ato na counterpart or contribution sa association so that dili ko sila magluod ka na ito na murag wala na taga pakigbahin kanila. So let us just pray. Okay, so this time, iandam na ito atong musingkasi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa atong co-labor na alagad sa Ginoo na nagpapagudlay dito sa saan ang sa Bogita, Banwa? Tam. Sige. God bless, Pastor. Thank you, Pastor. Okay, once again, good morning. Okay, once again, good morning sa tanan. Kapag yung attendance pagtindog, let's open our Bible in the book of Nehemiah chapter 5, verses 1 to 9, and we will be reading responsibly. I will be reading verse 1 and inyong pagkasundan sa verse 2, atong pagkatunganan sa verse 9. Okay, again, Nehemiah chapter 5, verses 1 to 9. Okay. And there was a great cry of the people and of their wives against their brethren, the Jews. Some also there were that said, we have mortgaged our lands, vineyards, and houses, that we might buy corn because of the dirt. Yet now our flesh is as the flesh of our brethren, and our children as their children, and lo,
we bring into bondage our sons and our daughters to be servants. And some of our daughters are brought unto bondage already. Neither is it in our prayer to redeem them, for other men have our lands and vineyards. Then I consulted myself, and I rebuked the nobles and the rulers, and said unto them, Ye exact usury every one of his brother, and I set a great assembly against them. They all together, and I said, It is not good that ye do ought in the fear of our God, because of the reproach of heathen our enemies. Okay, pwede na makapunto. May the Lord bless upon the reading of His Word. Okay, ang title sa atong mensahe ini nga pagabuntagon is Community Ethic. So, Community Ethic. Okay, by the way, nagpasalamat ko no sa padayon no ninyong nga pagsuporta sa tuong mission sa Refuge Baptist Mission sa Pongita. Padayon ninyong pagsuporta. We are doing a great job sa mission at mga Bible studies. Padayon ng ating worship service. We are praying na i-bless pag-gabihin mo sa Ginoo. So let's start sa pagpatpat sa iyang pulo. Sa atong ibasa, Nehemiah, the book of Nehemiah, quick background, unsay nahitabo no sa time ni Nehemiah. The way Nehemiah was a king's cupbearer. No? So, ang iyang trabaho siya sa usa ka hari. Iyang trabaho is ipilaw no o kining pagkaon o wine sa hari. So meaning right hand siya sa hari. So taas kayo siya og posisyon. But in Nehemiah chapter 1, there was a great affliction. Naay-dako nga problema ang nahitabo no, sa nasod sa Jerusalem. It is because gisakop sila og mga kining relatives gipangkuha o uban gipangpatay. So mao ni si Nehemiah gitawag sa Ginoo to rebuild the wall of Jerusalem. So gitawag siya sa Ginoo, but kung ato makita in chapter 1, Nehemiah was enjoying his position, enjoying the pleasure. Tungod kay grabe lagi ka dako iyahang sweldo hayahay kayo siya trabaho. Pero mga igsoon, gitawag siya sa Ginoo, wa siya nagbuwat-uwa, and then he accepted the call of God. I encourage you to study the book of Nehemiah. So, ang nahitabo sa chapter 5, tungod kay ang mga tao, nga itong mga maalam, ang mga tao ng mga skillful, gipang dala sa lain nasod. So ang mga napili, itong mga masakiton, kamay na lang sila napili sa Jerusalem. So unsay problema? Ang problema sa pag-rebuild nila sa wall is manpower. O unsa pa'y problema? Ang problema sa nila, ang ilahang daily necessities, daily needs, pagkaon, nagkakulang na. Pero atong makita,
As we have read in chapter 5, verse 1 to 9, no? Mga previous na mga verses, ato makita na ay kauban nila na kining magpanday bigas kamot no magkumot og unsa man kining espada nga naman to defend themselves tungod kay gamay ra jud kaayo ang mga nabilin. So listen kayo no magpanday kas bigas nimong kamot yan bigas kamot na magbantay kung kinsay na yung atake ninyo. Why is it very important ngilahan ginabuhat tungod kay ang wall sa unang mga panahon, that is a sign of security. No? Di ba kinang sa atong balay, matulog ta, manglak, manjudan, no? Kini manirado sa ka. So, mausad ni ang panahon sa una, no? The time of Nehemiah. So, kinahanglan nila ibalik dayon ang kining ilahang wall. So, mao to, grabe ang ilahang pagpaningkamot, o naa sila'y unity. Nagkahiusa sila sa pagtrabaho, sa hilikoton, nga ihatag sa Ginoo kanila. Kita na ito mga iso, they never waste time, no? Tanan, nagtrabaho. In our church, mga ison, praise the Lord, no? Yatagan na guwapo na pastor, no? Soon to be. Wala ka, pastor. Pray pa. No, pasalamat mo, church, yan ang may pastor. Amen? Amen? Pukawon sa tamo na para di na madayo na nagkatulog. Do you know, in US, na yung mga dagkog kay mga simbahan. No? Nakoy usa ka friend na nagkaminyo o kuan kining foreigner ga US. Nakawali sila sa simbahan sa iyahang misis. Dako kayong simbahan pero kabalo mo ang mga members mga tigulang. Gamay na lang po tayo. But you know mga isuon, one of the blessing sa church is na may pastor. Na may pastor. Na may church building. No? Natay freedom na makaani simbahan. So, unsay atong buhaton isip usa ka Kristohanon, usa ka member ni nga local church is to contribute in the ministry. Amen? Ang ilang ginaatubang mga ison is sa Jerusalem, sa building nila sa mall, is security. No? Buntag, unto, gabi, nagtrabaho sila sa pagtukod sa alad sa Jerusalem. Nagtinabangay. So mga igsoon, hapit na mubalik si Kristo. That is why sometimes natin mindset, unsay atong makuha sa simbahan. No? Unsay akong mag-gain or unsay akong mag-profit sa simbahan. No, mga igsoon, isra na ito na mindset. Unsay imong mag-contribute sa church. Amen? Unsay akong maalagad sa simbahan. Mga igsoon, kung kanatanan ang atong mindset, unsay atong mag-contribute, unsay atong matabang, well, kini na simbahan din, this will become a blessing to the community. O na ang atong ibutang sa atong kasing-kasing. Mutana ng pastor dati, pastor, unsay akong maalagad, unsay akong matabang. Let's practice that standard, or let's practice that attitude, mga isuon, that we must contribute sa atuong
buluhaton diri sa church. You know, kabantay ka ng salakyan. Salakyan. Salakyan ni Pastor. Pastor Dante. You know, naay mga parts no ang mga salakyan. Unsay advantage no kung nakay salakyan, either motor or car, unsay advantage? Can gives you comfort, no, maka-travel ka. Pero asay mga parts. Kinang mga parts, walay mga importante. For example, ligid. Bisag doon sa katsada imong salakyan, o walay ligid, no? Maka-travel ba o dili? No, dili. So, na siya yung mga parts. For example, pertahan. Mag-drive ka, walay pertahan, no? Listen. So, dili comfortable yung mag-drive. So, mga igsoon, as a body of Christ, as a member of this church, we are body of Christ. We have functions. For example, kung magsakit imong tiil, no, na nilikatira nimo or napa-pedicure ka niya, na sobraan, no, kininilikater. Sakit, moabot sa imutok ang sakit sa imong tiil or dili. For example, kinsay arthritis na dire. No, wala pa. No? Ang arthritis, no, pagka munggos dito ka rin mong arthritis, sakit lakaw. Meaning mga igsoon, although moingon ka, you're ordinary member of this church, but naatay functions mga igsoon. Naatay functions. Magtukar imong tiil, musakit imong kamot, maapektuhan ang tibuok, lawas. That is why, mga igsoon, kung na ay magluya ninyo dire sa simbahan, di ka kasimba, wala ka kakontak ni Pastor Dante, si Pastor Dante ka ba mo? Mag-uon na siya. Yan naman, maapektaran ang tibuok lawas. If ikaw mga igsoon, magtibuya. Pero mga igsoon, kung lansing kita, if we are kining joyous, malipayon kita ng Kristohanon, well, mga igsoon, dira ang blessing. So let's continue in our text. The breakdown in fellowship. Chapter 5, verses 1 to 5. The people are required to work. Kailangan sila magtrabaho without pay and salary. Mga igsoon, wala ka dibugos pagsimba diri. We are all kining volunteer. No, kita na volunteer ta nga simba diri. Amen. Wala tay sweldo sa pag-alagad sa Ginoo. Just like them, wala sila sweldo. Kinahanglan sila nga mo trabaho para na security ang ilahang lugar. So mga igsoon, sa atong pag-alagad sa Ginoo, although wala kitay sweldo, wala kitay dalawaton mga igsoon, but that must be our gratitude
tungod kay giluwas kita sa Ginoo. Amen? You know, the purpose of God in our salvation is service. For example, ang mga negosyante, ang nature nila, may invest na sila to gain profit. Dili, kung negosyante ka, dili ka mo invest sa imong resources nga malugi man lang ka. So sa Ginoo, He sacrificed His only begotten Son because of the purpose nga magbalik kita sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Good works. Our life must become a blessing to everyone. Atong pangutanon mo Exon, ang atong kinabuhi ba na himo ba nga blessing? Ang imong kinabuhi ba na himo ba nga kamot sa paghigugma sa Ginoo? Ang imong kinabuhi ba na himo ba nga kamot or tubaran sa blessing sa Ginoo? Na immaterial. Pero kung paglantaw sa imong family nimo or paglantaw mga igsoon sa imong neighbors, sa imong kinabuhi, they will see Jesus. They will see Jesus in our life. So mao na mga igsoon ang purpose. But take note mga igsoon, na ay problema na naabot kanila. It is because kita nato unsay problema nga naabot nila tungod sila hang kapobrehon, gipanamas-tamasan sila. Unsay nahitabo? Nalubog sila sa utang. Tungod kay wala na sila'y makaon, wala sila'y resources. No, nalubog sila sa utang. So, meaning, naikinig mga tigpautang nila o gihatagan sila o tagas na interest. Meaning, gipanamas-tamasan. Gi-grab ang opportunity nila. No? Wala sila'y mahimo. No? Grabe ang ilang pagpangasubok tungod kay ilang mga yuta, no? Na hatag na aning mga dagko ng mga negosyante. So, grabe ang ilang kaagi. No? Pero, na makita na to, no? Sa toong kinabuki, kung mao galing kung wala galing kay Kristo, wala galing si Jesus, yung kinabuki, toong heart is very selfish. Ang imalahian kung naay Kristo sa kasing-kasing o wala, first is unsay kasing-kasing sa wala ni Kristo, selfish desires and taking advantage. No? Aton yung pirmi nga ganahan, ulit matuman. Ganahan ka nga dili malakwan, no? Tuon rasigi ang advantage. Dapat jud mauna atong kaugalingon is the problem. What is the center of the word sin? Ano sa gani? What is the center of the word sin? The word pride. No? Kita. Aton pirmi nga kaugalingon ang mauna. So mao ni ang nahitabo nila mga
Gipanamastamasal sila or gi-take advantage ang ilahang sitwasyon. That is why gibautan sila o dako na interes. Kini mga tawhanan ginegosyuhan ang mga katawhan sa Ginoo. So we must be careful mga igsoon sa atong pride. We must be careful sa atong desire. Is it glorifies God or para lang dyan sa atong kamayuhan? So we must be careful. It's because that is the perspective. Kung wala pa ng patungan si Jesus Christ sa atong kinabuki or especially sa atong kasing-kasing. But, mga igsoon, if Jesus Christ is in our heart, we became selfless. Sa ganito, kung wala pa si Jesus Christ sa atong kasing-kasing, selfish. Panana, selfless. The Lord Jesus Christ gives us the principle. Gipakita niya ang kinabuhi nga dapat nato nga ikinabuhi, no, nga selfless. O sa iyang gibuhat, no? He came from heaven to earth, no? Nakakita ko, dyan lang kayo ang no? Altar. Amen. You know, no? Lumo, we celebrate Christmas. Pagkatao ni Jesus Christ. But you know, there is a sad Reality of Christmas also. No? Celebrate tao Christmas December 24, no? But actually, dili na siya ang exact, no, mga pagkatao ni Jesus Christ. But we celebrate mo siya pagkatao. But you know, mga igsoon, nasa'y pikas niya sa'y kasakit sa kayo. Tawaton nga nung ni Anhis Jesus Christ kalibutan. Nga nung ni Anhis Jesus Christ sa kalibutan. To die for our sin. From the beginning, kabalo na daan siya. Since bata pa siya, there will be time that these people will turn back to me. There will be a time nga pag-alalasang siya sa krus. But, you know, mga igsoon, years nga na-address Jesus Christ kalibutan, He never sinned. Wajud siya nahulog sa pagpakasala. That is one of the greatest sacrifice ni Jesus Christ. Wala siya nahulog sa pagpakasala. Because we are more focused, no, sa cross. Pero you know, sa 33 years ni Jesus Christ, grabe yung pag-antos nga, dili makasala. Why is it kung makasala siya? Dili siya mahimo nga Savior, tungkol kay nakasala siya. So, what He did is, bakit siya nakasala, mga igsuon? So, mauna, mga igsuon, ang atuong standard nga principle kay gihatag ni Jesus Christ sa matapos sa kanato that we must become selfless. Selfless. And more to Christ. Sa ganito, selfless and more to Christ. Ingon si John the Baptist, I must decrease
and he must increase. This because about ni Jesus Christ, John the Baptist was very famous. No? Famous kayo siya nga preacher because of his boldness sa pagwali sa pulong sa Ginoo. But when he met into the Jordan River si Jesus Christ, noon ingon siya nga dili ko worthy tapos bisan pa sa kinigtaon sa imuhong shoelace. No? Ingon siya, I must decrease and you must increase in my heart, in my life, my son. So that is why kinsay naas tula sa imong kasing-kasing karon. So kasing-kasing ingon sila nga brother na omdona, no? Na ay bangag no sa tunga. Sometimes atong i-feel niya na bangag sa our loved ones. Sometimes ang uban money, no? Fame. Sa ba? No? Love. Ano pa? Entertainment. But the end of the day, mga igsuon, kung maabot ang time na kuwakong tas Ginoo makapangayo, yung nagpatawad sa itong masala. At the end, mga igsuon, kung malubog na kita sa problema, o sa prophesy ni Jesus Christ, at the end of the day, every tongue should confess, and every knee should bow, say that Jesus Christ is Lord. So, meaning mga igsoon, maabot ang panahon sa atong kinabuhi, nga kita muluhod, makapanuwag ang Ginoo. Ang itong nilindol, ni Bagyo, guban pa mga naabot, nga katalagpan sa atong kinabuhi, niini nga nasod, nakapanuwag ang Ginoo. Pag kahuman, balik na sad. Linta na nato ang Ginoo. So mga igsoon, ayaw hulata nga maabot ang time nga makapanawag ka sa Ginoo nga napunong na ka o problema. Go back to Jesus. Unsay gibuhat ni Nehemiah, the call for equitable treatment. Unsay gibuhat? Nehemiah rebuked the nobles. He used the word of God to rebuke them and pray for them. Pray for them. That is why no, na ay ating mga pastors, leaders, ng bahay, in order to protect the flock of God. Na ako'y nami ang people sa una, nabuan ako karon ba, iba sa una na mga church, yang gisulti na ko, tsada ba na dahil akong musulti sila yung simbahan, tsada ba dahil yung simbahan na sa Rolling na Baptist, tsada ba dahil yung simbahan na sa kay at sila, matakabang sila. Pero mga ison, we are blessed that we are in the right doctrine. Sakit bagtsagon mga igsoon nga naratas insaktong nga doktrina, and we must take note nga dili lang kita ang insaktong nga doktrina, ha? Si Jesus Christ dapat no ang kaluwasan. Sakit bagtsagon sa mga pastor nga kita naratas insaktong nga doktrina, mobalik pa jud kita sa tuong kinuhuan sa una, no? Back to zero na punta. Sakit kayo na, ba't sa kung nagsuon? Do you know that preaching? Niingon ang akong amigo ka pastor, kapag mo kinamawali ta, no? When we preach on Sunday, 1 hour or 1 hour kapin, wali, ang pastor, mura sa na ang equivalent na nagtrabaho 8 hours
And ang preparation sa wali sa pastor, especially sa Pastor Dante, grabe na ang preparation na. No? Tibuok si Mana ang preparation na mo sa pagwali. Hingin lang, mabalik ratas sa iyo. Doktrina. Na-gets ninyo? You know the reward na mga pastor? Kabalo mo kasi reward, very rewarding na mo, that when we see na mga members matubo. Amen? Dili reward na mo ang mulaghan, attendance sa church, dili rewarding na mo ang mga material na bagay, but ang reward na mo mga igsoon that we will see the transformation sa atong kinabuhi. It is because the Word of God, the Scripture, is not only for interpretation, but also transformation of our life. Saan na mga igsoon ko na-memorize ko itong Bible, but there's no transformation sa kinabuhi. Well, bakit ito transformation? Wala tayo lumas at the first place, mga igsoon. So, muna, gi-rebuke ni Nehemiah through the Word of God. That is why, mga igsoon, it is very important. Watin tagsimba every Sunday to remind us the Word of God. Kung sa'yo mensahe niya, sa imong kinabuhi karon nga si panahona, importante ko yun, ang pulong sa Ginoo. You know, in history, the rise of the Reformation stage, kung nabasahan ninyo, I want to share with you a quick background of the Reformation stage. Martin Luther was a priest. He was very, curious dun siya, maisip, tignan pa mga indulgences, indulgence siya. Mga Bisaya, indulgence siya. Paano sila kaluwasan. But, kita niya, dahil sa Biblia, ikadinahan. Nagtago-tago siya, iyan ibasa ang Bible. Iyan nabasa ang Reason, the just shall live by faith, and in that single scripture, na usog ang kalibutan. That is the rise of the Reformation stage. O nang na yung mga Protestante. Nag-start na sila sa Reformation. So, mga igsoon, nagsulat si Martin Luther. Himo siya thesis, questions, asking the Roman Catholic about their doctrines. So, dito nag-rise ang Reformation. Naghang mga gikan sa Catholics, hawa sila, wala na yung mga Protestante. The Word of God is very powerful. Well, the Word of God is quick and sharper than two-edged sword, piercing one another, dividing the soul. So, mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, since why, kung sakit ang pulong sa Ginoo, pasalamat na. Umayon na, ako gulagay hindi pa igo-iguan ni Pastor. Kung manjoy na igo. Correct, so kung naigo kas pulong sa Ginoo, well, praise God. Matingala na ka kung wala ka naigo sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ni mo, wala right power. Ang pulong sa Ginoo ni mo, wala. Matingala ka igsoon, base pag-abot sa
magbalik ang Ginoo ko, tas Ginoo, di tama, dala sa rapture, ano man? Uy, walang power ang pulong sa Ginoo nimo. Maybe you don't have the Holy Spirit. No? Wala kay pakikistorya ang Ginoo nimo. So that is why, mga igsoon, we must be careful. We must always check our heart. Uy, gitawag ba dyan dakot ituon si Jesus Christ? Once again, the Bible gives us warning. Daghan ba ang iwalin ni Jesus Christ sa impyerno kaysa sa langit? No? Tungod kay grabe ang iyahang warning sa matag sa kanato. Basin nidawat imong Jesus Christ kay nidawat imong amiga. Nidawat imong tapat, naulaw ka basin ikaw ma-judge kaya sa tao. No! Imong gidawat si Jesus Christ because you love Him. You accepted Him as your Lord and personal Savior. That is why, mga igsoon, kung maigo ka sa pulong sa Ginoo, well, praise God! Kaya natin istorya ang Ginoo kanimo. Pangutana, kung sa imong response, it will manifest in our life. Kita sa atong kinabuking mga igsoon, kung unsay atong nabatian sa pulong sa Ginoo. Well, unsay nahitabo, the healing response, Nehemiah chapter 5, verse 12 to 13, they submitted to God. They submitted to God. Kung na mga igsoon, kung na mga conflict sa simbahan, na problema sa simbahan, panayon kita sa pagtuon sa tulong sa Ginoo. Kaya sa inahitabo nila, no, grabe niya ang senaryo ini, no? Si Nehemiah against sa mga nobleman. Utang nato mga dagko ng mga negosyante. No? Kailangan silang mamubre ng mga tao, na dagko ng negosyante. Kailangan silang mamubre ng mga tao para ang mga tao mapadoon nila. Kireview sila ni Nehemiah. Gibuyag sila paagi sa pulong sa Ginoo, and praise God, they submitted to God. Submitted to God. Mo na yung power sa pulong sa Ginoo ng Hesus. They made an oath, meaning nagpromisa sila sa Ginoo, naghatag sila og promisa. Di na nila usubon. They supported their brothers, or they supported the ministry of Nehemiah. Ano mga igsoon, it's very important to hear the gospel, and it's very important to continue serving the Lord, because kung may igsoon ka, malumon sa target sa atong kaaway. Ang target sa atong kaaway kita and the church. Dili target mga igsoon sa kaaway ang mga lain mga institutions. You know, there are two institutions nga gi-create sa Ginoo. First institution, God created in the book of Genesis. That is the family. Second institution, He creates sa Ginoo through the blood. The Lord Jesus Christ is the church. Ano yung ganahan gubon sa atong kaaway? Kita na ito karon sa salida. Minsan may makita na ito sa salida. Kapalo mo, mind conditioning na eh. Mind conditioning. Doon sa na ito makita, especially in the television, mahimo na lamang normal na lang. Kita na ito sa liga sa una, yung mga kabit-kabit ba? No? Kabantay mo ito sa ABS sa una, mga kabit-kabit. Itong Carlo de Lisa.
iyang gidala sa balay niya itong iyang kapit, itong papa ni Cardo. Kung saan lamay na himo nga kuhaan niya na, impulse manuglantaw. Impulse manuglantaw, okay na lamang. No, mo na ng mga kakahitabo karon kita nato no sa news. Mo na yung kakahitabo. Sa pa, no? Sa kung showtime, no? Mas ganda. So, mahimo na lang ang normal. Maka-influence ba kung in other terms, influence. So, muna mga igsoon, start with our family. No? Pamilya. We must preserve our family and the church. That is why natagan kong pastor to teach you, to equip you, and to protect you. Protect sa asa, pastor? False doctrine. False doctrine. We must be careful. Sa asa pa, pastor? To guide your life to stay in your track to Jesus. Lastly, the love of Christ must manifest in our life so that we can extend our love, care to our brothers and sisters. We don't express our service to others because they deserve it or we are capable, but we look on the love of God in our lives. That's why we cannot give an excuse not to serve. Love, care one another. You know, kung makadawat ka o gugma, especially gugma ni Kristo. John chapter 3 verse 16, you know, that is the highest form of love na dili mahimo sa tao. That is agape love. Kinagugma, kung nadawat, it will overflows. Meaning, mo manifest sa atong kinabuhi. That is why ang bunga sa balaan espiritu first is love. Meaning, kung naa kay love, you can have joy, naa kay peace, naa kay long-suffering, etc. etc. Let's bow our head, let's close our eyes. Dear God, Heavenly Father, Lord, we thank you for this morning that we learn the community ethic. It's like time ni Nehemiah. May mga problema, kalisod, but Lord, still, nagapadayon sila sa pag-ubra sa hiliton. And you bless them because of their sincerity. And like us, Lord, naman may mga pagtilaw, naman may mga problema. Help us to be consistent, constantly abiding, pabilin sa gyapon, kanino. We know, the time will come, you will bless us. Ikaw mag-bless ni ining simbahan, O Lord, padayon kini nga mahimo nga life and soul in this community. And wherever nimo kami butang, Lord, yan, nimo kami nga blessing, nimo ang aming tinabuhi nga kamot sa imong pagpalangga. We are praying for Pastor Dante, na mag-bless kaniya, Lord, as we lead this church, Lord. And Lord, we the Refuge Baptist Mission are so thankful sa partnership, sa pagtabang ini nga simbahan sa mission dito sa Sambuita. Salamat dito sa kanan in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you and God bless us all.